Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Burinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan diri sa harang dakben sa Subo, maayong gabi kanatong tanan. Ako sa Ryan Mark, kuma nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, good evening sa tanan and welcome. Good evening all over the world. Yes, kumusta na nga to ang mga viewers worldwide, ani, right? Daghan na din ni sila kaayo. Thank you so much for watching us every Saturday, gabi, hapon, buntag, wherever you Mo'y are. nakanindot sa technology, no, kay you can watch at us anytime after the 7 p.m. nga regular nga Saturday live nato nga program. So may gabi sa tanan. Kumusta nga to ang mga kinabuhi Wait, grabe, wait sa kay kani nga mga aris sa mga aligri nga mga balita, no? First and foremost, kay nalingaw ko di ba na may event sa Malacanang, unya viral ni ron ang video nga si Senate President Cheese Escudero kay na siya dito nagtindog siya with a glass of wine, and then ang first couple kay ni abot dito niya. Pag abot ni First Lady kayang kuha ang wine glass ni from Cheese. Senator Cheese. And then iyang giinom. Di pa kuman yung inom, iyara sa gibalik ni Cheese. Yan, nilakaw siya dito. Murag waiter. Nga ni social media. Yes! Murag waiter si Senator Cheese. Muna viral kaayo. Ingon sila na, unsa may tanaw ni First Lady kang Cheese, waiter siya. Social nga waiter. Senator, waiting. Senator in waiting. Pag inom ba yan niya, kaya nagtanaw man siya sa naong ni Cheese. Yung wala na sa yun siya, mura nagwaso na sa mga ningon nga, basig close friend good sila. Kaya ba, kung sa probinsya attorney na may mga nanak ka ng muagi ka, unya, tunulan kag baso, ya, wala, inom sa kaya, muagir sa ka. So, kaya iyang gi-grab ang wine glass and then iyang gi-inom is viral video now. Pero still, bisa close friends sila considering the functions unta nilang do ano, she's the First Lady and he's the Senate President. Di yung ta makalimot, no? Murag kaning First Lady Lisa, no? Daghan kay ni siya og candid moments. Makalimot gud siguro siya nga First Lady siya or she's just so overwhelmed sa iyahang titulo is si First Lady. Murag kato uncalled for. Yeah, ang comment ni Cheese kay ang comment sa mga dishes nga, usap na, oy mura pag waiter si Cheese Escudero, yan ni nitilong naman si Cheese Escudero siya nga okay ram kuno kay he was brought up to be gentlemanly and to be of service. PR guys, Cheese, but yeah, he should know how to answer that, no? Pero mo gihapon, dili man good. It's not about him. It's about the First Lady at that time, no? Of course, okay ra gyud na sa iyaha nga kanang ingon ana ang treatment sa First Lady sa iyaha, and yeah, he's a gentleman. Pero on the side sa First Lady ba dirita mutan-aw, no, unsa gyud bitaw kay iyahang ginahuna, no, at that time nga iyahang gikuha mura ra gyud siya wine na hitabo. Pag ana ni pag inom niya, wala gyud siya maguna-una sa impact, no. Kaya pag tanaw niya ni inom siya yan, nagtanaw siya sa ni Cheese, yung wala ra inom siya. Balik niya ang baso niya, paglingi niya diri na waiter nga nitulol sa niya another wine glass. Nagtuon siguro si First Lady nga si wine. Bamboo to ang iyang gikuhaan sa kuan wine glass. So muna siya, it's funny, but yeah, minamgo ni mga decorum, mga protocol when you are the first family and all, in Malacanang ba, so muna siya naka-funny, but also, abot. It tells us something about the First Lady, siguro, kanang, kung tanawon gyud nato, analyzon gyud nato, ug pakadakon gyud ni nato, pero for me, gamay rabi aning butangan, no, kanang, yeah, we can forgo with it, pwede ragwala, ang mga tao lang yun,
they are just so concerned about aning mga butanga ba. But let's go to bigger matters siguro. Sige na lang, napasailuan na lang ng First Lady sa iyang lapses. Kani siya kay another funny news nga murag scary sad siya. Balita ni sa mga local papers a few days ago. Katong 37 years old nga nadakpan kay manumbag man siya basta makasugod siya. Gwapa! Hala, may hindi dapat magsugat. Tulo ka babae man ni reklamo sa Abellana Police Station kay gisumbag lagi lain-lain nga incident dili wala sila nagkuyog katong tulo ka complainants lain-lain sila nga mga lugar ilang nasugatan laki gisumbag sila sa laki kay ningon ang laki na maglagot ko makita gwapa kay fake. That is so funny. Buti pasabot ko, nagsugat mo niya, wag ka niya sumbaga. Oh my God! Dapat may insulto ka. Kung dili ka gwapa sa iyang pananaw, dili ka magpasalamat, murag mixed reaction po kuno kanang kung magsugat mo, dapat mag-pray ka mga sumbagan ko, yes, meaning please. gwapa ko. Please, oo. Pero pwede man sad ka, maingon ka attorney na, wako niya sumbaga kay natural beauty man ko. Wala ba siya ning qualified? Kini man siya nga dili maglagot ko makita gwapa kay fake. Aha. Basi niya sabot mga ritokada ang mga gwapa, kay man siya fake. Kaluoy po ni mong naturally gwapa ka no, nya iya kang ipasangilan nga fake. So di po ka malipay. So dapat sumbagon jud ka. Mo di mga panahon na nga moing pa, please abuse me. Please maltreat me. Kanang unya na lang ta mag-istorya kung fake ba ako ang naong or dili. Sumbagas ako. Kaya mo na siya kuan. Kuan man na mga ato mga minor reliefs of the day amidst all the stress and amidst all the kaning sinimulan nato nga mga struggle sa kinabuhi no. Mga ginagmay pakatawa, although seryoso ba yan nang mas magnay mo parigla nimo. Seryoso na siya. Ireklamo dayon sa pulis ha, pero go to the nearest nga police station to complain. What if koan kanang nasumbagan ka kay ritokada jud kay ang ilong nimo nga ritokada mo'y nasumbagan kada kang problema. Damages, file ka og damages no. Di gyud nimo makalimtan i-file nimo og criminal action unya mo proceed na in court o ayaw jud kalimot og paningil sa damages no kay nagyo kay actual damage ato dili lang tungod kay naguba imong naong pero ang kinahanglan ba nimong ipa-repair balik ang imong ritokada nga ilong. Oh my God, it was so funny but yeah. Nga rin sa kuan kasi Mayor Mike Rama bro kaila ko na ba siya kay istorya siya pag dito sa Independence Day event sa Team Barog Nasa ilang kaugalingong activity. Oo. Kinamay official nga activity ang City Hall. nag-press con man. Yan, ingo mas nangayo stop, nangayo tabang sa Mayor Mike Rama oy para makabalik kuno siya kay injustice gyud kuno ang nahitabo niya. Daghan man uso man ang suspension ni Siri Loves Company. So para nako moingon na lang siguro si Mayor Mike every time na mabalita ang suspended dapod nga government official nga election na gyud. And I'm not alone. So Mayor Mike will find better use of his time. Ingos Mayor Mike Rama, kung di na ko makuha ang hustisya nga klaro kaayo ang inhustisya nga akong nadawat asa ni Padong sa katawhan. Pero ano yung isulti? Asa dapita ang inhustisya, yeah, no? Dapat mo isulti siya. Nag-press con sila after. Gipangutana si Mayor Mike Rama. Kaya ingo man siya sa press con. This is from Sunstar Cebu. Nga balita. After the program, Rama, along with his lawyers, addressed issues surrounding his suspension. Rama reiterated that he had nothing to do with the withholding of the salaries of the 4 regular employees from the city assessor's office. So, hindi ko siya, wakoy labot ato eh. So, gipangutana siya nga. So, kanang pangutana siya kung ang pag-withhold ba sa salaries was justifiable. Ingon siya, the 4 employees had already received their salaries and their bonuses. Wa siya ni tubag atong ipangutana siya, was it justified na gi-withhold niyo ang salary? Ang gitubag kay nasulduan naman. Pero man na damage kung mao na iyang logic, damage has also been done, no? Probably ang kato mga employees nangutang na to live by the pila ka buwan nga wala sila isweldo, and kung mangutang ka dili ba na mahitabo nga walay interest kung ari ka sa lending, no? So kaning the fact nga you suffered sa imuhang anguish nga wa kay sweldo plus the interest sa imuhang gipangutang tungod kay kinahanglan nimong mabuhi, kinahanglan nimong mukaon, no? And the prospect nga you will go into the cycle gani of utang tungod aning kinahanglan nimong mangutang
nga naay daghan kayo ba yung interest ang lending karon no nga halos kanang wala na mabalik nimo mao nang as much as possible do not engage kung malikayan lang between no nga atong kinabuhi ron kinahanglan man gyud nga to survive labi na kaning upat nga employees. So, si Attorney Jeron Castillo ningon siya na nabayra na daw the salaries for the months of January to April were already paid. So it was quoted, unsa man gyud ang rason nganong suspensohon nga gibayran man di ay. Human naman But good. they would help. Actually, human na good. The damage has been done. Oo. They Mo would na help. nga, So, that should not be a practice, no? Nga, kung naay mga employees, nga kanang, kanang delayed. Actually, delayed salaries in general ngadto sa mga government employees. Kay dili ra man ni sa ilaha rang, no? Kani siguro sa ilaha kay naay political color ning upat. Whatever, I think na political color. Pero dili lang ba yan sa upat no naapoy practice no sa panggobyerno gyud nga delayed ang sweldo sa atong mga maestra, delayed ang sweldo sa ubang mga government employees no kana mao siguro ni ang hunahunaon og maayo sa ato ang mga administrative naa sa in charge sa releasing gani sa sweldo nga kinabuhi in taon na ang inyong gisgutan every time nga mo delay mo og sweldo niya kaning upat delayed for 6 months ang ilahang sweldo. That's a lot of months and that's a lot of interest to pay. Unya, I don't think nga ang katong uli nga sweldo, katong gibayad sa ilang sweldo with interest to. You don't do that, no. Ang ihatag balik sa katong upat are only their salaries. Dili na mo bayad og interest ang city government kay para sa kuan dili man to niya liability, no. Kanang nalang siya utang, nalang siya gidelay og bayad pero di sila mo bayad og interest niya. Nagbayad na ka, ikaw da employee, nagbayad na ka, nangutang ka, nagbayad na ka og interest. Oo. Oo, so murag sa balaod ba ko attorney so, bisa pag imo na nang like kani sila ilang argument nilang Mayor Mike Rama nilang ni Attorney Castillo na nabayra naman so unsa pa man ang reason but nahuman naman na inyo namang nahimo. Human na, no? Human na, so na siya i-investigate. And actually, nag-wait na lang ta. So, siguro moingon sila nga, i-shorten na lang ang period to suspend. Kay taas yun, kaayo pod ang 6 months. If the purpose of the suspension is to kanang deny them access sa mga documents and the power during the months nga ga-investigate, mao siguro ilahang logic human na oy gibayran na what is there to access and what is there to hide and what is there to influence. So klaro ang facts, no, klaro ang angay nga kanang hatagan og judgment in terms sa violations. So ayaw na isuspend, patrabahoan na, and then let's just wait for the judgment. Mao siguro ang gusto ipasabot ni Attorney Jeron og ni Mayor Mike nga karon no suspended pa sila. Kaya ako gi-check na balita na mo ko nabasahan nga balita kan para ni sa mga adultery kani para sa mga kabit-kabit ba cheating kato. Naman to'y bagong decision ng Supreme Court na infidelity is now a ground for kuan. Ako sa pangitaong balita. Niagir mo ko na siya sa akong newsfeed. It is psychological violence. Arita sa Vauci Act na to, that is psychological violence such a way nga maoy pwede ninyo nga i-invoke kung masakpan ninyo ang inyong spouses nga dunay lain and under circumstances labi na kung ang makasakop ang babay unya ang lalaki ang kaning kay wala may equivalent sa lalaki no ang babay ang makasakop sa iyahang bana sa hotel no maura ba to daghan kaayo ni last year ang mga team building activities nga ginaingon noon niya nangasakpan sa ilahang mga asawa kay giatngan diri sa gawas and then is abandonment as ground for psychological violence under the Vauci. O bag-o siya nga kaso June 3, 2024. So bag-o pinaka-fresh In addition na sa katong infidelity as a ground for violence against women no dili maka-invoke ana ang lalaki kay in fact ang lalaki mas dako og penalty ang babae kung maoy maka-violate no sa kaning atong adultery and concubinage nga balaod which is a very unjust and unfair nga provision kay dako og penalty ang babae kaysa lalaki mas dali i-prove ang guilt sa babae
kaysa lalaki. Mo to akong gisayt ganina nga kung makasakop ang babae siyang banaw in a hotel sa iyahang kabit, lisod na actually as proof in itself nga dunay pandarambong, dunay pagluib. Pero ato nang iput the other way, ang bana ang makasakop sa iyang asawa, mas dali gyud na siya i-prove. Karon abandonment. Kani people versus ako lang ikuan kay daghang kay mga cheaters no unya murag win siya for the mga wife because masayon siya i-prove na attorney because People versus XXX November 3, 2023 niya gi-release nila pagka June 3 ang ilang magungikuan kay infidelity, marital infidelity unya pagtan-aw sa kuan Facebook page ni Fiscal Fred Nohara in siya ang ebidensya shows that abandonment caused the emotional suffering of B, the wife. As a result, she suffered myoma, causing her vaginal bleeding, for which she was hospitalized. She also incurred huge debts. Although abandonment is not included in the enumeration of what constitutes psychological violence under Section 3C of RA 9262, husband's abandonment of his family constitutes psychological violence causing mental or emotional suffering on the wife. That so, is... iyang i-prove nga, because of the abandonment, mo ni nahitabo na ako, grabe kay kong suffering, inaana na lang yung buhaton attorney. Yes, actually, so, mas no? dali na niya musaffer man yun, no, ang usa ka asawa kung biyaan siya sa iyang bana, but on the other hand, ako laing thoughts, no, regarding anang kung mangulata man lang pud gani ay mo ba na release, go, pahawa ning balaya, pero ang kani siguro, ang context ani kay ning abandon siya. Infidelity man kuan. Kay nangita na siya laing balay nga kapuy ano and neglecting his responsibilities nga ri sa asawa and causing the wife no distress, and that is an intentional kind of distress nga kana bang gituyo gyud ninyo kay di na mo maayo og relasyon biyaan na kanako no bahala ka diha no suffer murag di gyud maayo ilahang pagka buwag. So kani nga konteksto sa bawsi manggod kay kinahanglan nga ang violence and kana ganing ang epekto ug ang huna-huna ang mind frame sa ning commit sa act of violence kana ganing duly established gyud na siya nga ri sa paghatag og proof ana no kay na may uban nga klase sa kaning imuhang sala nga to sa imuhang asawa which may not be considered as violence, like kaning dili ka mohatag og support no nga ri sa imuhang anak pero do na ra kay rason nga nung dili makahatag og support, like for example kung wag pud ka kaybaw nga naka or you are not really capable of giving the kind of support demanded o dili nimo intent gani nga ipasuffer ang imuhang asawa og imuhang anak by depriving. Pero kana yung murag tungod kay di na mo maayo og relasyon unya imo na lang yung pasakitan, imo lang yung tinuyuan ang kind of neglect ug ang pagbiya no sa pamilya. I think mao na ang kanang gusto nga i-drive at sa Supreme Court when it decided no, although abandonment may not be one of those mentioned, pero tungod sa epekto no kay dako man ni og kuan, dako man ni og scope ang psychological violence upat man nakaklase sa violence sa vowsy atong tan-aw niya. Kaning psychological kay it's in the mind manggod sa biktima. Unsay nahitabo, unsay gipanghuna-huna sa biktima, which is actually very subjective no kana bang kana ganing magdepende siya kung unsa ang state of mind, pero base pud na sa unsa pud ang binuhatan sa perpetrator or sa bana or sa partner. So kani siya kay new development ni siya sa psychological violence in na i-abandon ka and then ako na kay ang hisgot diri na i-abandon siya unya nagkamayoma siya unya nagkautang-utang siya. I think that must have been duly proven in court no kay dili man pwede kanang speculative or dapat conjectural no do na gyud na connection ang tanan and that's an amazing decision kung mao na no nga tungod kay nabiyaan ka na mayoma ka or dako incident because she suffered emotional suffering. It's new kuan
Ay, gimension to nga, wala na siya part sa That's psychological actually a violence. very interesting decision by the Supreme dapat Court, which should i-motion be basahon, read by the ugma. advocates. Karon Domingo. dayon, ikaw man na to. Ay, mo ni basahon, ako ning i-forward ni mo. Ini kahuman, ani. People versus XXX. Okay, mo padayon ta after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Okay, ning balik na mino research Best kay in research. Best in research gamiduhan ni Ryan karon ingon sig wait sa kaya mo sang basahon bitaw. Kaya ang atong unang pangutana, attorney. Oh, kabain sa bag-o nga kanang memorandum karon ni President Bongbong Marcos nga kinahanglan nga i-appeal na during flag ceremonies ang pag-play ug ang pag-recite sa bagong Pilipinas Hymn and Pledge. O nga, nana, i-google na ninyo unsay nakabutang. I will not recite it for him. O, kanang manay bag-o nga kanang regulation. So, ang ato ang pangutana gyud karon kay uyon ba kamo sa mando nga i-appeal na sa batbaton sa flag ceremony ang bagong Pilipinas. That means ang hymn ug ang pledge. I-play ang pledge and then ikaw man kay mo yaw-yaw sa recite ka. Oo, what for? Ako bitaw, when I first knew about it, ang ako yung nauna, what for? Nga, murag para na ako, okay naman yun na nga, naa ang national anthem, nga naa kay Panatang Makabayan, no? Murag mao nang ato ang nahibawan sa ato ang i-recite right after sa national anthem to constantly remind ourselves of sa ato ang gugma sa Pilipinas ug atong pledge of loyalty nga ri sa Pilipinas. So nganong dugangan pa man unsay tuyo ug katuyuan nganong dugangan ang ato ang i-memorize kay this memorandum kani nga lagda is mandated to all government offices and appeal na ang mga state eskwelahan. universities and colleges. Oo. So mandatory. But I should point out no nga kanang under sa balaod na to RA 8491. Oo. Ang gibutang lang is ang national anthem ug ang Panatang Makabayan kanang ato ang dili na Panatang Makabayan. Mao man first nga line. Pareha sa po na sa bayang Magiliw nga moingon tag lupang actually pa sa watawat siguro na dili yes. na mao. Kanang Panatang Makabayan. Mao na siya kay mao magay mag-una no nga kanatong nahibaw nya mga makaraang tao man ming duha ni Ryan diri. Mao gay among na-memorize. Murag naman sa mga voice over nga mo ana Panatang Makabayan. Sumurag nahog nga mo na title niya. Parehas po na sa kanang kuan bayang Magiliw. Nga lupang hinirang in town ang title sa ato ang national anthem ha dili bayang Magiliw. Pero mamo first line. Pero mao na siya Republic Act 8491 attorney flag and heraldic code of the Philippines unsay gisulti. Nga ibutang mandatory napo na siya regulations regarding sa Philippine flag ug ang pag-recite sa ato ang panunumpa sa watawat no naa diha ang lyrics sa ato ang lupang hinirang naapo diha ang wordings sa kaning ato ang panunumpa sa watawat which ang intention good is to constantly remind ourselves sa ato ang gugma sa ato ang nasod o sa ato ang patriotism no and this is mandatory to all students nga makadungog sa tanang eskwelahan ug tanang government offices when you serve the country and when you when you do service sa gobyerno no kay naam ka diha nagtrabaho you will be reminded of that love
Pero gidugangan karon. Kani si kanang national anthem ug katong panunong pa sa watawat kay logid siya RA 8491. RA 8491 no nga kanang diha ninyo makitaan nga kanang ang prohibition regarding sa wearing sa Philippine flag. Ang tuno sad no, ang tuno Ang sad tuno, kanang issue ba sa boxing na sayo. Nganong usbon flag. walay walay kulot-kulot. walay artistic liberty ang mga mukanta sa ato ang national anthem kay standard yun na siya, inanaon yun na siya og kanta. So, dili pwede og pina-emote-emote nga, dili na mo subay sa tono, no? Kay mo ingon ka, grabe akong love sa ako. So, nana siya sa flag and heraldic code of the Philippines. Nagyo na balaod, unsaon na pagkanta ang national anthem. And then, karon kaning order is executive order siya. Oo, nya gidugangan siya. Actually, kanang mahog nga dugang siya sa balaod, which brings to point, sakto ba ang gihimo karon sa executive order nga dugangan ang unsay gi-mandate under RA 8491 no kay mao man na siya kana bang kung dugangan man gud ang possible mahimong effect ana ma-blur ang message during the flag ceremony kay gidugangan og lain pa gyud nga mensahe no kay probably it's skirting kana bang ning skirt ka kay ang balaod nag-ingon nga mao ni ang lyrics sa imuhang national anthem maupod ni ang wording sa imuhang panunumpa sa watawat and you cannot change that you can only change that through another law so you're skirting dugangan na lang nimo og separate nga hymn which is nagkikompetensya sa national anthem unya dugangan na pud nimo lain nga memorization nga kaning pledge no sa kaning bagong Pilipinas nga pledge ang gitawag ani niya nga competition na pud sa ato ang panunumpa sa watawat. So it in a way ba pwede ka makapangutan na nga isn't it trying to change the law by skirting it by dugangan nimo unsay gi-require nga i-recite og kantahon during sa weekly man ang ceremony every Monday morning and Friday afternoon murag opening and closing during the week no so murag gyud siya og ning skirt away and para nako ang pangutana is for what purpose nga para nako sufficient na gyud kaayo na nga you are reminded of the love of country by singing the national anthem you are pledging no your loyalty and patriotism to the flag when you do that unsay purpose sa pagdugang so unnecessary siya nga addition unless there is a sinister nga plan behind that which is bagong Pilipinas manggod mura og branding siya unya for me it's sinister kay unsay nabag-o sa Pilipinas nga nag-usab ra man tag presidente so nagpromote ka og kana ganing I call it mura siya o kanang na-term ana kanang mura siya o kanang gitawag nato nga kanang loyalty to a personality ba nga is the president and his minions no trying to create that kind of loyalty to the personality nga king. O murag king no nga kanang sa iya harag gyud ta mo tan-aw kung maka mo recite ka ani siya ra gyud imong which is very sinister kanang it is promoting the personality without thinking unsa day ang behind unsa day iyang nabuhat for me wala baya gyud pay significant nga nabuhat no and wa pa gyud significant nga achievement nga makaingon ta nga kanang we should look up to the personality kay for me personally the president has no such kind of personality pod nga i-look up nimo siya. Although, in principle, dili gyud taan ng personality politics sa kanang tan-aw lang nimo bahalag sa iyo piyang gibuhat. Basta mo look up lang gyud kaniya kay nagtuo ka siya na atong salvation. So, ikaw ang mga government offices naman ni instrumentalities and state universities and colleges no. So, dili pa covered ani ang mga like sa mga private school, kani mga school, mga public schools. Apil na tanan no kay those may be considered as government offices or government functionalities ang kaning mga tanan nga gisuportahan o giburnaan sa gibayaran sa gobyerno no mo nabayaan na. So apil ani no I'm actually kuan kanang
I'm actually thinking, unsa na po kay gihuna-una ni VP Sara sa pagkakaroon nga. Uy, no Of comment siya, course, uy. DepEd ni. Pero kusog kay siya ning komentaryo Comment man siya. og ning atake no, at the way the warrant of arrest was enforced against Pastor Kibuloy, no, ning issue gyud siya og statement nga kana mao na ba ni ang state of human rights nato karon marag same tenor sa iyang presidente, makaingon po tabang wala pong dili sila inaana panahon sa ilang reign. Aligira ba kay ng anang Kibuloy kay gi-interview man ang lawyer ni Kibuloy sa One News sa Storycon nga program sa One News ba niya ni ana siya ang lawyer nga nabugad do siya. Dili ko na gipangutana siyang Edlingaw niya ingon si iyang gidiscussan si Edlingaw iyang ginan niya dili man na positive akong client kay kanang gi-question pa man na namo sa court. Pero mo and it's not hiding. So giingnan siya ni kay ni ana magud si Edlingaw siya if it's not a fugitive and if it's not hiding, where is he and why is there a warrant against your client? Mao gining tayo mga dapat ang kanang warrant nga unserved no o i-enforce pero yeah probably tan-aw nato no kung giunsa gyud og kanang unsa gyud paagi sa pagkanang enforce ani kung it is reasonable pero sila ray nakabaw sa facts ana and this is for another discussion. Balik ta sa ato ang giisgutan karon which is kaning bagong Pilipinas which for me is sinister gyud ni siya nga pamaagi kana ganing pag indoctrinate nimo sa mga tao nya di ra ba siya indoctrination kay kanang pag-recite og kanang kuan panunumpa sa watawat o pagkanta mao na gud na pero makasabot man ka it pertains to your love sa ato ang flag which represents the country pero kanang bag-o nga hymn no bagong Pilipinas nga hymn which is associated with the president karon and the personality para nako historical revisionism yun na siya no usa ka pamaagi ba sa pag-usab sa panghuna-una sa mga tao regarding sa unsay nahitabo sa kanang past no kanang para makalimtan na to kay mao ba iyang panawagan no nga move forward kanang use our talent, use our skills which kung kana lang imong tan-awon mura man siya og harmless no kanang yeah we are just being kanang mura na ta lead towards a direction. Pero mura ta brainwash ana it's actually brainwashing no it's brainwashing para sa mga estudyante who are required to memorize it when it will be played no sa opening sa classes no brainwashing good siya. Aside from that ato yung gingon ganina so actually dapat kung iyan ang i-insist dapat nay balaod nga mo kuana na niya musabak ana niya. He cannot do that for now. He does not want to do that. It will cause a stir. So, ang iyaha lang is, imong executive order, kay it will have the same effect anyway. And who would dare kanang question the logic and the wisdom of the president when it comes to that, when everyone is trying to kuan kanang sanay get his good graces and I'm surprised nga naay nag-no comment. Dapat mo komentaryo siya ana no kay probably no comment siya kay mo po yang buhaton kung siya ang naa sa same position nya kana. So ako gisulti man ang attorney solid to the points na murag sinister kid siya and that's brainwashing ako ra gyud no nga kung ako estudyante ka kapoy na ba ano ikadugay mahuman sa flag ceremony init kaayo or uwan kaayo ka dito kapoy unya naging react nga maestra pero dili siya magpangan kay siya ngari lang ko sir sa chat box lang ko di mo sir kay ang mata sa DepEd init kaayo so ako ni i-share iyang comment kay teacher magyud siya in siya for me dili kay mukaon jud siya og oras among school na ay tulo ka shifts. Ang morning namo kay 6 a.m. to 12 noon. Afternoon shift kay 1 p.m. to 6 p.m. and kami regular shift from 8 a.m. to 5 p.m. Ang flag ceremony nga balig 15 to 20 minutes, 30 minutes maximum. Musamot kalangay. Pagan permi ang first period bisan giplat na siya apil sa sked. Mahog nga ang flow kay mauni. National anthem, panunumpa sa watawat, provincial hymn, municipal hymn, prayer, Galaw Pilipinas, announcement, and reminder. So, ang flow nila karon mao na to, national anthem, panunumpa sa watawat, provincial hymn, municipal hymn, kadaghang hymn, prayer,
and then galaw ng Pilipinas. Unya, before, I think, after siguro the prayer, after siguro the panunumpa sa watawat, i-insert tong duha. Katong hymn na sad, o Bagong Pilipinas hymn, and then the pledge, and then provincial hymn. Kaya it will be at the national level. Makasabot ka sa provincial hymn or and municipal hymn nga rin na sa ubos kay hierarchy. So kani siya, unsay tuyo niya, mukumpit. Mukumpit sa national hymn and national pledge. Panunumpa sa watawat. So, mutaas ug maayo. So mura na sad siya og kulto ang dating para nako. Naa pa siguro laing way to express patriotism. Pero sa ingon ani time consuming jud siya. Pero siguro sir no og usa ra gyud schedule sa among school 8 AM to 4:15 PM for students. Okay ra gyud siya kay pwede man mi mosibog og 7 AM or 7:15 AM para sa ceremony og mahuman og sayo makarelax pa mga bata og teachers. Di mapagan ang first period. Pero mo adjust, meaning nagi adjustments para lang ma-accommodate ang what seemingly is a sinister plot to brainwash the people and the children, no, mga school children man gud na ang mahimong mo memorize. Tinuoray lang kinsa pa ba mo memorize karon kung mahuman na ka bitaw og kanang eskwela unya kanang maka-attend lang kag flag ceremony kung mo-attend ka government nga function, otherwise wala na nang uban no. Na reaction mga government employees. Mag-memorize na sila. Apoy ra na memorize. I doubt bitaw pod og naay mo memorize pero basig naagi mo memorize mo taas ang i-memorize no. Arita sa reaction si Badin Lamparas way lami angayan unta kung dako jud kayo nabuhat para sa Pilipinas unya na adi ay sige kay tubag sa imong pangutana Badin ug ato nang i-throw balik ang pangutana ngadto sa ato ang audience. Si Ria Villahermosa, wala ko nakauyon ana unsa may iyang nausab sa Pilipinas, magsige ra man og travel, wala na nabag-o sa Pilipinas. So, yeah, that's the point no kanang ang iyahang gipangayo nga kausaban, ang iyahang gipangayo gikan sa mga Pilipino does not reflect sa unsa ang iyahang actuation sa ato ang presidente karon as noted sa ato ang usa sa mga ning comment no nga nagsigira man na siyang suroy-suroy, no? But it's not reflected sa iyahang ganahan i-pledge. So, murag, it smacks of kanang, kung kuan pa, common parlance, plastic, no? Ganahan ka nga nationalistic ang mga tao, pero as demanded sa imuhang pledge, pero ikaw mismo does not reflect your own pledge. So, walay nagbag-o sa Pilipinas, walay significant nga change, there is no reason for such kind of order for us to state no ang bagong Pilipinas ni okay rag sila no sa ilang political party ilahan ang ibalik-balik sa ilang kaugalingon sige ato department na lang atos Malacañang himo to remind themselves no pero diri no imo nang i-appeal sa mga tao nga naana constantly reminded na with the national anthem constantly reminded na sa panunumpa sa watawat no I don't think there is still a necessity nga dugangan pa nato ang memoryahon sa ato ang mga estudyante as regards kaning mga pledges and hymns na pero murag disadvantageous ba siya kay that's a branding no murag siya disadvantageous kay ang reaction sa mga tao natin na bago mao na kanang bagong Pilipinas na bago na di nag-reflect na gid ng mga tao no wala may bag no wala na usab no mura siya pareha sa una no panahon sa tatay ni sa atong presidente nga murag kilusang bagong lipunan no new society karon bagong Pilipinas mao-ora gyud siya nga team iya lang yung gibalik no and kadto kuan lang yung siguro sa ato ba nga let's review history gani para makaibaw ta nga uy ganahan na gyud siya mo balik sa iyahang panahon panahon sa iyahang papa no nga i-indoctrinate ka unya what happened during the time of his father baya nga kanang a lot of human rights violations no nya mo na ganahan nila usbon nga panghuna-una sa mga tao nga kanang golden age golden era dito in which it was not yes so mo na siya kamulan din ha Mr. President pagbagong Pilipinas himo din pledge pareha na sa Singapore like kuan sa Cebu City ni flag ceremony i-play biya na Mayor Mike Rama ang Singapore like kuan theme song. Mao ni ang usa po nato ako yung diri naapod sa iyang nga komentaryo. Sige yan.
Si Gia Navarro has a reaction. Oh, ingon siya nga katakantag bagong Pilipinas unya same old problems ra gihapon sa palibot. O Mao sa lagi. nakatuig kapin no nakalabay since muduha na di ay. Duha na, oy, ka Muduha na 2022 di ay, siya no? ni Lingkod, Oh, June. so muduha na ta katuig no nya. Kamoy tubag sa pangutanag dun na ba'y nausab? O doon na ba'y kabag-uhan no nahimo na bang bag-o ang Pilipinas? Bag-o na batag mga palisiya? No, bag-o na batag kanang development sa pagkakaroon as regards how we are handling the economic Atong crisis. economy is the beautiful na ba yun siya? dili siya Wala ba tayo siya beautiful. utang? Are your lives better sa Yes. pagkakaroon? No, 2 years, no, it's enough time. When katong pagsugod baya, no, kay balo man siguro ang mga tao sa atong political positions regarding ani. Pero we said nga, sige, let's give him chance. Oh, yes. Sige, kanang let's give him an opportunity to prove niya. Murag during that 2 years siguro, pamantay nakitaan kaayo. Sakto siguro ning ubang giingon diri sa to ang commenter no, ang usab. And speaking of chance, nganita sa atong second question. Ha? Kinahanglan mag second chance, pero ang pangutana gyud kay Angayan ba nga dunay take two ang viral wedding sa Amlan Negros o ngano man ngano mag take two in the first place ngano mag take two ano siya, suggestion ni siya sa mga wedding suppliers sa Negros because lagi nasakit sila na wa nakatarong og paso kay dali-dali jud paso ang bride padung sa altar ana unya giyawan jud matud pa sa kuan samtang nagmisa giyawan sa pari so mag-take to sila para beautiful experience dili na inato ka gisugat gid siya og yaw-yaw no while nagpaso and for the benefit sa mga dili kayo chismoso ug chismosa para nako nga kinahanglan nga mutan-aw gyud para makasabot sa mga wala na kay balo no dunay kasal dito sa Amlan Negros Oriental unya giusab ug naay nag-usab sa oras sa ilahang kasal kag alas 8 nagtuo sila nga alas 9:30 nagtuo sila pag abot nila 8:45 nga sayura sila but turned out nga alas 8 gyud ay ang ilahang schedule late na kaayo sila ningabot sa simbahan. Naturally, suko ang pari, suko ang mga taga-parish nganong late kaayo sila nga naay lubong. Nag-ung-ung nga misa para sa lubong, no, sa patay. 9:30. So, perting sukuas pari o yaw-yaw ng mga nadito no, taga-opisina, I suppose, sa parish nganong naglangay-langay. And it turned out ni ana ang bride na ang ninang niya mo ni ngadto silang balay alas 11 gabi iyog niyon nga koy na move inyong kasal to na to ang oras 9:30 so ni ana sumoto nagtuo sila 9 a.m. and it turned out nga ang ninang nigawa sa man few days ago kay sa story second hand information na itong iya ha kay according to her nasa kauban sad nga nagserbisyo dito nga parish nga moy niingon niya pagkadugog niya ningadto siya sa balay hatod-hatod og istorya mga marites. Ang moral lesson aning ayaw lagi mo tuo og chismis. Kato mahug man gud nga chismis nga ning ingon kay ang official time ingon alas 8 man gyud. Wa man gyud unless siguro on the side sa gikasal pod ba nga unless ang ning tawag nila ang taga parish gyud no nga niingog uy kanang ayaw lang alas 8 na conflict whatever no pero kato dili man good official pero on one hand mo ganahan ko mo understand sa side sa gipangkasal nga ang ning inform nila ilahang ninang nga nagserbisyo sa simbahan so more or less reliable information but still they should have confirmed it pero nahitabo na nagtuo na sila ning salig na sila sa ilahang ninang and abot gid sila nagtuo silang sayo sila kay 9:30 ning abot ba sila 8:45 and ning sugod gyud ang pari pag alas 9 nga dagan naglakaw no murag gaapas pa ang bride nga buntis pag gyud ay siya padung sa altar wa pa siya kabot sa altar ning sugod na og kanang misa ning sugod na ang pari no and naa pa siya sunga-tunga ning sugod og yaw-yaw ang pari nga nganong dugay murag murag dugay ngano man nga alas 8 man ang schedule sa kasal murag gisugat jud siya og kasaba bawal gapaso ngo bauto nga very bad experience gyud to on the part sa bride no iya gyud nang gi-post nga kanang what should have been a very memorable and
significant nga pledge of loyalty po nimo in front sa Ginoo became a traumatizing experience on her part and on the part sa siguro sa tanan nga ganahan mo celebrate no. I can only imagine what happened after no during sa reception kauna lang gid siguro mo pero yang ang parang ba sa giaway nilag maayo ani kay dapat kuno wala na lang siya giyaw-yawan and all and para siya dapat mapasensya siya maayo. Pero nag-sorry naman ang paring ako sa attorney kana manggong sa misa kanang mga misa ba like kanang kasal magsugod man na siya even without you. Sundon dyan na ang oras ana og moabot ka late ka ang imong idol ini kahuman na nas misa like kung na late ka pag abot mo dito kay communion na humanon sa dyan ang communion and then ikaw na din i-accommodate ini kahuman. Pero still di man gud siya ordinaryo nga misa, is the misa para sa kasal. Kanang nagmisa ka kay naay kaslon anang schedule lang bayad siguro sila I suppose for that hour for that time no and it's a celebratory manggod nga yun kana bang di pa mo ana nagpakasal bawo man gani mo promote sa mga tao nga magpakasal no kay mao na ang legitimizing kanang murag moy only time nga i-recognize sa simbahan ng inyohang union unya kana pwede lang dili lang inatuon. Ako okay ra jud ko ato ray kung nagyaw-yaw ang pari pag humans kasal yaw-yawan yag maayo no ang bride ug ang groom so that they will also have an opportunity to explain probably pero kana bang recorded siya gapaso ka and kita manggod ka ang pari nga nagpaso ang bride kana bang kanang ang solemnity pud gani kay otherwise ningon na lang ang pari nga ay nalagpaso. Actually, they were told na ko no. They were told na ko no. Because kanang paso-paso is not part of the liturgy. Oh, pero still, I would mo lagi, liway na lang siya sa pari na kanang, ganahan mo siya mo paso, kay murag inaana mo sa yun ng mga bride na, ganahan ko taas ang al nga kung paso, naman nagkita mga inaana nga feeling, di ba, nga nagkasulod siya kag wedding gown and all. Pero, ato klaro, wala dyan na siya labot technically sa kuan sa wedding ceremony, no? But then, inaana, so, ang ako amang god na katong pare emotional siya spur of the moment sa tuniya nga lagot na kay siya 1 hour late baya ka and then grabe ka puno sa mong schedule so ang una-una sa pare unsa kung pamanin ako so siya nalagot na sa gyud siya nalagot na gyud siya so let's give it to the pare nga naglagot jud ko so nangayon naman sila sorry but 1 hour late man gud ka unya ang sa stance sa parish or sa pare dili man ni among sayop kay kinsa man sa gyud nagsulti ninyo nga kanang nausab na inana no so mo naglagot gyud ang pare but then nangayon na magpasaylo ang pare ngayon na pasaylo ang ninang so ngayon na pasaylo ang monsenyor nga mao ay parish priest didto nga kuan assistant raman to ang pare pero para nako no murag kanang after everything no humanan no nagpangayoan na to sila nagpasaylo I suppose and learning experience gihapon to para sa tanan pero ang ato balik ta sa to pangutana ngayon ba nga i-take two no nya mao ni akong sunod nga pangutana nga nganong mag-take two pagani sila para just for the sake of a good nga kanang pagka-solemnize nga para nako dili naman to ma-erase tong ilahang experience no and it's the ceremony and mao na to ang imuhang pag-pledge atubangan sa Ginoo bati siya nga experience pero ngano mo take two pa ka nga humanam kag pledge kanang is it only for the show is it only for yourself no for the experience mao ba na ang tuyo kung magpakasal ka murag magpakasal sila kaduha for the photo op and all no for the photo ops and all so ako di kayo ko kasabot ko nga bad experience ha pero kanang mo take two I don't know if it will be allowed by the same church or mubalhin kag laing simbahan kay wala kanang you're not satisfied with the first ceremony. Ako in general I don't think ang church good in general would allow that nga there would be a take two because it's the same ceremony. Mao gani. Nag-I-do ang importante di ba nga nag-I-do mo musaad mo nga you will love each other till death do us part in front of the kuan already did that ceremony no? So ang ako na gisulti lahi man gud like kanang renewal of vows like it would take years 25 years you're renewing your vows after so many years na kamo gyud di ay lahi na siya lahi man sad na imong iyaw-yaw na dinha gani imong vow lahi man na dinha
sa kaning marriage gyud or kaning wedding ceremony gyud ba. So ako ay kuha, no na, oy kay dili naman akuan ka nang siguro mag-party na lang mo or siguro kung naluoy jud mo, inyo na lang himuong kwarta yung ihatag didto or makapundar sila sugod and all that, no? But for me, it's a no because it's just the same ceremony. And then kung imo nang i-allow, which I really don't think mosugot ang simbahan, kay mao lagi. Unsa man nga ceremony, mao ra man ang ceremony kung mag-second wedding mo or mag-take two ang iyong kasal. What Unsa naman for? sa iyong buhaton? Unsa tuyo? Nga mao naman na siya. Murag mahimo na noon siya nga For salida na lang siya. no kana bang for the salida na lang Yes, siya and which takes away the solemnity. Mao bitaw na nga nakasaway ko sa pare. Kay it's a very solemn and it's one time kana bang Yes. ra bang good kaslon kanang ayaw nakasab-i pads unya na lang pads inikahuman kay nabi ani video pod no ayaw kalimti nga na ani video and iskuan kung suko kay ka pads control niya unya na lang kasab-i inikahuman niya uyawi nagmaayo inikahuman at least makadungog po kas explanation kay instead gani nga the whole ceremony because isn't para nako ang pare ruined the entire ceremony no and mao ni ang ganahan nila nga kanang i-remedy by the ones who were wed, no, by the bride and the groom. Naruwen naman siya. Actually, naguba na siya. Pag-usab pa lang sa schedule, kasabaan pa dyan sa pare. So, it's the entire ceremony. Ang solemnity, nawala na no, kay nasugdan na imuhang what should have been a joyful and meaningful nga celebration. Nasugdan kag kasaba. Imagine ka, mauna na ni imuhang i-remind sa imong kaugalingon for life, no, nga nasugdan ka og kasaba, which is not a very good nga opening sa imuhang married life mo tong restraint na lang unta to sa tanan mo tong akong kuan nga inana kay there's no take two human naman mo pledge kay mo take two ka no matter the experience what for Yes, muna siya ko kung mag-take two ka maapis ba or matabunan ba gyud mawag tabo sa imong huna imong panumduman ang nahitabo no so yes, no to take two. It's just the same ceremony. Pwede siguro next year. Probably kung ato sila lang sa laing relihiyon. Oh. Pero mura na siya protesta sa Catholic Church kung muadto sila sa laing relihiyon. And I don't think the other religions will also allow that. Kaya it's, for me, it's the same pledge to the same God. No? Kana bang mura man ang Ginoo. Mao man na ang tuyo sa kasal, you take each other as husbands and wives for better, for worse, till death do you part, no? Atubangan sa Ginoo, no? So, and two witnesses. Nganong i-repeat na nimo nga humana kag-pledge, nakasabaan lang. Nakasabaan lang gyud mo, bati lang gyud to siya nga experience. Charge to experience na lang gyud siya. Oo. Are you doing it to make yourselves feel better? Murag mao man good pod no in due di sa makabasa sa mga supplier sa mga suggest ganahan mo sponsor no nga mahog nga libre na ba mahog nga libre na ang entire nga kuan kanang next ang ilahang take two kay ganahan sila to make the couple happy pero siguro ang dili na to kalimtan what the ceremony is all about no. So probably dili take to atubangan sa simbahan. Kuan na lang mura og na may mga tao nga mo pledge love towards each other for better or worse. Kanang sila lang gani murag personal commitment nila in front of the people they love the most. So ingon ana lang siguro pero dili na take to atubangan sa simbahan. They can make it as grand and as kanang joyful as possible no. Pero dili na siguro sa simbahan. Mao na ako ang take nga dili na. Ayaw na lang siguro paghimo na lang inyong kaugalingong personal ceremony, make it more intimate, make it more grand, make it more kana siguro sa inyo ba more meaningful for both of you nga. Telling each other our first ceremony was ruined by whatever reason so and this is our promise to each other so kana ato na lang ning duha this is for both of us. Oh pero in fairness sa kaning mga ni-suggest or kaning mga willing mo sponsor nindot siguro is like intention. Yes. But for me it's so. not necessary anymore. Take two. Ako kay ruined man gud ang experience ang first ang take one was already ruined and ganahan sila nga nindot ilahang experience sa kasal pero para nako dili ayaw na lang siguro sa simbahan kay human naman gud inyong promise sa Ginoo nga
kanang you'll be forever, no, wala para by divorce law. So ari na lang inyohan na lang personal commitment to each other. Siguro you can make your own program, actually you can make your own ceremony para sa usa para sa usag-usa na lang o para sa mga tao na naa sa inyohang komunidad. O, yun natin mga reactions dire. Dinha natin reaction. Ingon si Klein Cabalona Diagon. Dili na, uy, kapait ba na ilang mga pangutok. In the first place, ilahang sayop, dili ang simbahan. Lesson learned, be on time. Kay dili pwede sayon-sayonon ang simbahan. Kay sagrado. Si Dondi Estrella, akong mega nga former seminarian man ni siya. Siya para nako dili na para unsa man. Yeah. So nagpaila lang gyud na nga mas importante ang paso kaysa sakramento. I would rather question the priest who will be witnessing such event. From the theology of marriage, it is so unique that the minister of the sacrament is the couple themselves. The priest or deacon serves as the witness. Eduardo Siton, dili na jud mag-take to kay napatigayo naman ang kasal. Usa pasad kausara jud kaslon ang tao kay bisan gani mag civil wedding. Unya inig pa church wedding nimo ang date gani nga gamiton ang sa civil man gani. Unya og mag-take to asa man nga date gamiton katumang sa una nga date. Si Brits Briones, I think si Brits Briones also took up philosophy or former seminarian. Ingon si Brits photographer, dili na kailangan. The sacrament is valid, which is the most important thing, but it would also mean nga gitolerate nila pagkamaritisan nina nga nagdala og wrong information. Ha 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 ha. Mao lang ito ako ang standpoint yun ana nga what for ang take two, no, is it only for the camera and actually ruined na gyud ang first, no, kanang sige na lang pero valid to kanang mao na to imuhang promise nga ri sa Ginoo, no, nagkanang kuan na mo himo na mo sa inyohang pledge, no, to take each other for life, no, kay wa pa lagi tay divorce arong panahon na ug di man gyud na nimo hunahon ang divorce. It was a very happy experience, what could have been a very happy experience, no, turned into a disaster tungod lagi aning mga marites, no, para nako Mugto na siya number one lesson siguro sunod ba tawagin ninyo ang simbahan, oy, in town, no, ayaw in town mo og kanang buot-buot pod og kanang paminaw, no, kung wala mo ingna nga nausab ang schedule officially by the office kung asa mo nagset sa schedule, ayaw mo paminaw sa istorya, no, unya mo to dili pud ta maghatod-hatod og istorya kung dili pud di ay validated o verified, no, especially sa ingon ani nga mga butang nadaot gyud to sa marites mo nagmauna niya. And for all we know, sayo pra ang interpretation. Ang for all sa ubusman. For all we know, mo na yung explanation. Di kay namay ni gawas nga picture sa whiteboard sa parish. Karong adlaw, June 5th, unsa man nun? Saturday basta. Ang karon nga Saturday, June 14 ron, June 15. O June 15, mao'y 9:30 nga wedding. Ang adlaw ang nasayop. Yes, ang date. Na nasa ubos sa ibabaw ang atong last Saturday nga date. Di day nimo basahon. Mao jud to siya. Kung kinsa ang gikasal, basahon baya na nimo kung naanay announcement, ibutang pud na kung unsay pangalan ug apelyido sa mga gikasal, no? Unya di day ka mo basa. In fairness, taro nga og basa sa sunod. Mo na kinahanglan nag-verification because sa whiteboard magud attorney kay ang nakabit dito time ra and then reason wedding ba ana. Mas mo ni nakabutang dito. Pagka last Saturday na ay 8 a.m. mo to siya gyud ang ilang schedule. And then karon nga Saturday, June 15, nanay kasal dito 9:30 a.m. Which is tayo lagi ang nagbasa. Mao na nga usahay na gyud tay problem sa ato ang reading comprehension. Unya na tay problem sa ato ang reading comprehension, dili nato tarungon og basa, no? Pareha ning pag comment na to sa Facebook nga dili ta mo tarong og basa, comment dayon ta kadto dili lang to Facebook ang setting na ay notice wa tarong nga og basa hatod dayon og istorya nga nausab unya ingon dili tawo na inaana kasayon mag-usab og schedule. In fairness kanang mga kasal sa simbahan dugay baya kay na nimong ipa-schedule. 1 month to ilaha. In their case, 1 month before ang ilahang schedule. And sa general, kanang mga pari nga, like ang pari nga imong na-assign kay usay ikaw man ay mong kuan nga ganahan ko kani nga pari ang mo kasal namo. O kanang mga pari nga ma-reassign like kami sa Lourdes,
kanang mga na may mga pare nga na reassign na unya katong pagpa-schedule nila kay naa pa ang pare unya ikaw akong ganahan nga mo kasal nako. Mamalik man gyud na sila sa parish kay sila gyud mohimo sa kasal mo na dili na siya basta-basta nga mausab ang schedule. Dili lagi. Unya ka human maminaw ta og marites para na lang ni sa purpose na lang sa mga ganahan pa magpakasal or ganahan magpa-schedule sa simbahan or anywhere else nga doon mo schedule. Always go back to the office kung asa mo nagpa-schedule, no? O kung naay mo ingon ninyo nga nausab ang schedule, always go back to the official. O ngano man, nganong nausab man, no? Nga wa man may ingna. Kung wala mo ingna officially by the people involved, ayaw mo tuo, no? O dapat adtura gyud mo sa trusted nga site o trusted nga kanang office kung asa mo nagpa-schedule. Dili gyud pwede nang maminaw tag marites, learning experience gyud nila. Yes. Ubalik ko sa ingon ni Attorney Ian Manticahon nga may among news editors ano sa The Freeman newspaper. Yung pang ingon na mo mga correspondents sa may ato mga year unsa na to attorney. Attorney Ian is a very good friend and also Ian, one of our lawyers no nga pinakamayo. Ingon jud si Attorney Ian siya ang number one rule good for the journalist, ask. So kung inana nausab ang schedule, ha? Ngano man, you should ask. Mag-practice ta pagka-journalist. Ask. It's the same rule for everyone, no? Continue asking, ask why, and go back to kanang reliable nga source of information. In the case nga nagpakasal, ang inyong balikan is ang opisina kung asa mo nagpa-schedule. Wa man mo ing na pag alas 5 kay 8 to 5 man gihapon ning sa simbahan, no? Wa man mo ing na sa taga-simbahan nga alas 5, pag alas 5 sa hapon, last hour nga final. Nausab ang sunod adlaw di gyud siguro na mausab no wa gyud na final gyud na so di maminaw oy. Yes, and hello there Attorney Ferdinand Goheldic. Ako siya gipangutanin ko unsa may metabo din siya parihara man na sa kanako ning inig-proclaim niya wa din ang nakadaog yung mobalik siya for photo op na lang isa-isa ang kamot. Pero akong suggestion gyud no kay ganahan man sila nga ma-erase to siguro it will never be erased mao na gyud to part to sa ilahang history together as a couple, and I wish them well, no, and I hope they'll be forever for them. Kana pledge na lang sa ilahang kaugalingon their own ceremony, no, and they could have it anywhere nga pinakanindot nga venue, that pledge of love and loyalty for each other, no, to have their own forever. No, sa ilahang kaugalingon. Sa akong classmate pag college, Frederick Corset Nasbutwan siya mag-repeat or naay mo sponsor, why not? Ang ninang dili paapilon. Ano tayo panahon? Let's forgive and go and probably not forget, pero let's make this something worthwhile. Ninang. O katong source ang ninang. But before we go, let us say thank you ni Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday, ni Matmat. Si Joanne, si Brian, si Dave, si Ferdy. Yes! Magkita nagbalik sunod pohon. Sabado pohon din nila sa iyong paborito kasama matang panihapon. Saire!